Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang pamumuhay ng tao sa daigdig. Napapahalagahan ang mga mahalagang pangyayari at pagkakaiba ng pamumuhay ng mga unang tao sa daigdig mula sa kasalukuyan at nakakahanap ng kagandahan sa mga pamana at kontribusyon ng mga unang tao sa daigdig. Magandang umaga aking mag-aaral. Bago tayo magsimula, pakiayos muna ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat na inyong makikita. At pagkatapos, tumayo tayong lahat para sa panalangin. Maaari ko bang malaman kung may mga lumiban ba sa klase ngayong araw? Mabuti naman kung ganun. Okay, bago tayo magsimula, meron akong hinandang gawain. Ang pamagat ng inyong gawain ay Wika Rambulan. Sa gawain ito, mahati kayo sa dalawang grupo. Paunahan kayong mabanggit ng maayos at mahulaan ang mga salitang hinahanap batay sa mga salitang inyong babasahin. Halimbawa, who, wrong, so, long. Ang mabubuo nating salita ay urong, sulong. Isa pang halimbawa, mu, bis. Ang mabubuo nating salita ay movies. Ganun lamang kasimple ang ating gawain. Base sa inyong ginawang gawain, ano na nga yung napag-aralan natin noong nakaraang araw? Tama! Ito ay tungkol sa katangiang pisikal ng daigdig, na kung saan ang daigdig ay tinatawag rin nating mundo, at ito lamang ang planetang kayang makapagpanatili ng buhay. Ang daigdig ay binubuo ng crust, mantle, at core. Ngayon naman, bago tayo magsimula, mahahati ulit kayo sa dalawang grupo, at ang inyong gagawin ay pinamagatang bagay nyo, choice nyo. Isiping isa kayo sa mga taong nabubuhay sa daigdig noong unang panahon. Pumili lamang kayo ng 3 bagay na sa tingin nyo ay makakatulong ito sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay. At ang mga bagay na inyong pagpipilian ay apoy, bato, punong kahoy, buto ng mga hayop at banga. Mahalagang maipaliwanag ang sagot sa mga sumusunod na tanong. Bakit ang mga bagay na iyan ang inyong pinili? Kaya nyo bang mabuhay sa sinaunang panahon kung taglay nyo ang mga bagay na inyong mga pinili? Naku, napakahusay nyo! Alam ko naman na may kanya-kanya tayong dahilan at opinyon kung bakit yun ang mga bagay na ating pinili. Ngayon, base sa inyong ginawang gawain, ano sa tingin nyo ang kaugnayan ng iyan sa ating tatalakayin sa araw na ito? Tama! Ito ay tungkol sa pamumuhay ng sinaunang tao sa daigdig, na nahahati ito sa 3 panahon. Panahon bago ang pre-colonial o bago tayo masakop ng mga dayuhan. Ito ay ang mga panahong Paleolitiko, Neolitiko at Metal. At ating pag-uusapan kung ano nga ba ang mga nakapaloob sa mga 3 panahon na iyan. Unahin natin ang panahon ng lumang bato o Paleolitiko. Ang terminong ito ay mula sa katagang Greek na paleos o matanda at letus o bato. Nakilala dahil sa mga kagamitan ng mga tao noon na magagaspang na bato. Naghahanap at nangangalap lamang ng mga pagkain na karaniwan ay mga ligaw na halaman. Nangangaso ng mailap na mga hayop. Yungib ang karaniwan nilang tinitirahan. Natuklasan ang paggamit ng apoy. Natuklasang higit na masarap ang mga pagkaing luto sa apoy. So, ang mga tao noong panahon ng lumang bato, ganyan daw ang kanilang mga itsura. Binase ang mga itsurang iyan mula sa mga nahanap nilang fossils o mga natira noong panahon ng lumang bato. Ang kanilang gamit ay mga magagaspang at matutulis na bato. At ginagamit nila ito mula sa mga pangangaso at paghahanap ng pagkain. Dahil nga wala pa silang permanenteng tirahan, nakatira sila sa mga yungib o tinatawag nating kuweba. At doon nila natuklasan ang paggamit ng apoy. Ang
Nahukay sa may Java, Indonesia at pinangalan ng taong Java. Siya ay si Lucy o may scientific name na Pithecanthropus erectus. So take note of that. At sinasabing may taas itong 1.7 meter at may napakaliit na utak. Nakayuko daw ito kung maglakad at para daw itong bakula. Makikita nyo na para siyang unggoy. Sinasabing ang mga ninuno daw ng mga tao noon ay ang mga unggoy. Natuklasan rin sa Beijing, China ang taong Peking. Natuklasan ang Beijing, China ang taong Peking o may scientific name na Sinanthropus peking. Ito, mas matuwid daw ang kanilang paglalakad at mas malaki daw ang kanilang utak. Dahil nga mas malaki ang kanilang utak, sila daw ang may kaalaman at mas marunong sa paggamit ng apoy. At sinasabi nila, mas matalino daw ang taong Peking kesa sa taong Java. Bago tayo magpatuloy ay meron muna kayong gagawin na gawain. Ang gawain na ito ay pinamagatang think, pair, and share. Sa gawain na ito, kumuha lamang kayo ng inyong kapareha at pag-uusapan kung ano ang inyong gagawin. Sagutin lamang ang mga sumusunod na tanong at ibahagi ito sa inyong klase. Una, ipaliwanag ang tsoryang paglikha. Ano ang naging batayan ng tsoryang ito? Pangalawa, sino si Charles Darwin? Ano ang tsorya ng ebolusyon? Nako, napakagaling ninyo! Kayo ba, class? Saan kayo mas naniniwala? Saan nga ba tayo nagmula? Naniniwala ba kayo sa tsorya ng paglikha o sa tsorya ng ebolusyon? So, may mga naniniwala sa tsorya ng paglikha at tsorya ng ebolusyon. Ngunit, wala pang scientificong eksplanasyon kung saan nga ba tayo nagmula. Panahon ng bagong bato o Neolitiko. Ito ay hango sa salitang Griego na neos o bago at letos o bato. Sa panahon ng Neolitiko, natuklasan ang pagsasaka at ang paggawa ng palayok buhat sa luwang. Natuklasan rin dito ang pag-aalaga ng hayop, pananatili sa isang lugar at nagsimula ang pagtatag ng pamayanan. So sa panahon ng bato, nagkaroon na sila ng permanenteng tirahan at nanatili sila malapit sa ilog. Dahil doon na sila kumukuha ng kanilang makakain at sa mga kapatagan dahil nga meron na rin silang mga alagang hayop. At nagkaroon ng sariling pamayanan na tinawag na Katal-Huyok na natagpuan sa kapatagan ng gitnang Anatolia na ngayon ay ang Turkey. Panahon ng metal ang sumunod. Ang panahon ng metal ay nahati sa tatlong yugto, batay sa uri ng metal na malawakang ginamit ng mga tao. So, nauna ang tanso o copper. Kung mapapansin natin, sa panahon ng Neolitiko, bato pa rin yung kanilang ginagamit. Pero mas maayos na, may forma na at mas refine na yung mga gilid, hindi na magaspang at makinis na sila. Sa pagpasok ng metal, unti-unti na silang nakagawa ng kagamitan na mula sa bato na naging tanso na o copper. Sumunod naman ay ang bronze. Dahil nga bronze na ang kanilang mga gamit, medyo mas matibay na ito at mas nakagawa na sila ng mas magandang kagamitan. At ang pinakahuling yugto ay ang bakal. Ito yung mga gamit na kung ating pagbabasihan sa history is yung mga gladiators. Mga bakal na ang mga ginagamit nila sa kanilang armors. Marami daw pero mahirap ang pagtunaw ng mga bakal. So ngayon naman ay magkakaroon kayo ng gawain at ito ay pinamagatang Ano Ngayon chart. Tukuyin nyo lamang ang kahalagahan ng ilan sa mga pangyayaring naganap sa pag-unlad ng sinaunang tao. Isulat sa kahon ang kahalagahan at epekto sa kasalukuyang pangyayari sa kaliwang kahon. Naku, ang gagaling ninyo! Ngayon naman class, sa inyong palagay,
Alin sa mga pagbabago ng pamumuhay ang may mas pinakamalaking epekto sa kasalukuyan? Mahusay! Alam ko na may sarili tayong pananaw ukol sa mga epekto at kahalagahan ng mga nangyari noon sa unang panahon mula dito sa kasalukuyan. Ngayon ay magkakaroon ulit kayo ng gawain. Ang gawain na ito ay pinamagatang isagawa mo. Sa gawain na ito ay mahahati kayo sa 3 grupo at inyong isasagawa. Ang unang grupo ay isasagawa ang role-playing at ang pangalawang grupo ay isasagawa ang jingle making at ang pangatlong grupo ay isasagawa ang slogan making. At ito ang tema ng inyong isasagawa. Paano maipapakita ang pagpapahalaga ng uri ng pamumuhay na meron kayo ngayon? Gagawin nyo lamang ito sa loob ng 10 minuto. Handa na ba? Naku, napakagaling ninyo! Ako ay natutuwa mula sa mga presentasyon na inyong pinakita. Dahil dyan, bigyan ng sarili ng isang Jonisha clap. Very good, very good! Naintindihan nyo ba ang napag-aralan natin sa araw na ito? Kung gayon, sagutin nyo lamang ang mga ito. Piliin ang mga parirala sa loob ng kahon ayon sa yugto ng pag-unlad ng mga kultura sa panahon ng unang tao. Mahusay! Ako ay natutuwa dahil natutunan nyo ng maigi ang ating aralin sa araw na ito. Dahil dyan, bigyan natin ng isang malakasang palakpak ang ating mga sarili. May mga katanungan pa ba? Ngayon, sa huli ninyong gawain, ito ay ang Quiz B. Mahati ulit kayo sa 3 grupo at bibigyan ko kayo ng coupon band at pentel pen at diyan nyo isusulat ang inyong mga sagot. Familiar naman na kayo, di ba? So, makinig lamang sa aking babasahin dahil 2 beses ko lang itong babanggitin. At kung sino ang may pinakamaraming nakuha ay siyang mabibigyan ng reward. Handa na ba kayo? Naku, napakagaling ninyo. Alam ko na bawat isa sa inyo ay nag-enjoy at talagang labis akong natutuwa dahil nagkaroon tayo ng maganda at aktibong aralin sa araw na ito. Sa inyong takdang aralin ay gagawa lamang kayo ng isang spoken poetry tungkol sa marangal na pamumuhay, panatag ang buhay. Wala na bang katanungan? Kung wala na ay oras na para magpaalam sa isa't isa. Paalam sa inyong lahat aking mga mag-aaral.